marami pa rin ang mga naniniwala na kapag ang tao namatay, lalo't hindi maganda ang pagkamatay nito, pinaniniwalaan nila na ang kaluluwa nito ay hindi matahimik. At ika nga, humihingi daw ng katarungan. At maging sa ating mga kapwa natin mga paranormal, ganyan ang paniniwala. Kaya sa mga lugar na kanilang pinag-i-exploran, lalo may mga nag-imbita sa kanila upang siyasatin yung lugar, ganyan ang paniniwala nila. May mga kaluluwang ligaw, di umano, o mga espiritong hindi matahimik. Yan ang ating uunawain at liliwanagin sa paksa ng ating programang ito. Beno, mga idol, bago tayo magpatuloy, ay nais ko munang patiin kayo ng isang magandang umaga. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Ngayon, tuloy natin yung paksa ng ating tinatalakay tungkol doon sa mga katanungan na totoo ba na mga kaluluwa ng namatay, lalo't hindi maganda ang kanilang pagkamatay, ay humihingi ng katarungan. At may mga espiritu daw na gumagala na naghahanap ng kapayapaan. Yan mga idol, simple lang ang ating isasagot dyan. Lalo kung ibabatay natin sa banal na kasulatan, ganito ang sabi ng Biblia. Nalalaman ng mga buhay na sila ay mga mamatay. Tama, di ba? Datapwat hindi na alam ng patay kung ano sila. Wala na silang alam sa silong ng araw na ginagalawan ng mga buhay. Hindi sila makagagawa ng mabuti at hindi sila makagagawa ng masama, sapagkat ang mga bagay ng kanilang mga alaala ay lumipas na. Ngayon mga idol, kung paniniwalaan nyo yung nakalagay sa Biblia, yan ang katotohanan. Di ba? Tama? Pero bakit may mga tao na hanggang sa ngayon nga ang paniniwala ay nasa mali? Na di umano, yung mga kaluluwang ligaw, mga espiritong ligaw na naghahanap ng katarungan. Alam nyo ba mga idol, kapag Biblia talagang ating susuriin, ang namamatay sa tao, yung kanyang katawang pisikal at yung kanyang kaluluwa. Kaya wala mga kaluluwang ligaw na sinasabi nila na naghahanap ng katarungan. At wala rin mga espiritong ligaw. Alam nyo kung bakit? Dahil ang mga tao na nilalang ng Diyos ay binubuo ng tatlong bahagi. Nabanggit ko na ito sa mga una kong video, pero ulitin ko na naman. Ano-ano ang mga bahagi na binubuo ng isang tao? Una, yung physical na katawan. Ito, katawan natin. Ikalawa, yung kanyang buhay.
espiritu. At ang pangatlo, yung kanyang kaluluwa. Yan mga idol. Ngayon, yung sistema ng pagkakalalang sa atin bilang mga tao, ipinaliwanag din yan ng Biblia. Alam nyo ba na ang mga tao kapag namatay na, ang kanyang buhay o yung espiritu na siya niyang buhay, bumabalik sa ating Panginoong Diyos. Oo, lahat ng tao na kanyang nilalang, kapag binawian na niya ng buhay, ang espiritu na ipinagkaloob niya ay bumabalik sa kanya. Dahil yan, sabi nga, ang ating buhay hiram lang sa ating Panginoong Diyos. Di ba tama? Ngayon, bakit napagkakamalan pa rin ng marami na pag namatay ang tao, lalo't hindi nga maganda pagkamatay, ay naghahanap ng katarungan? Tandaan nyo mga idol, ano bang uri ang pagkamatay ng isang tao, kalooban ng Diyos yun. At binawi na niya ang kanyang buhay sa ganung paraan. Kasi may kanya-kanyang pamamaraan ang pagbawi ng Diyos sa buhay ng bawat tao. Masama man ang pagkamatay mo, mabuti man pagkamatay mo, paraan ng Diyos yun. Binawi na niya ang kanyang buhay. Ngayon, sino yung sinasabi nila na mga espiritong ligaw, kaluluwang ligaw, na naghahanap ng katarungan? Wala po sa Biblia yun. Kapag namatay ang isang tao, kasamang namamatay yung kanyang kaluluwa. Bakit? Kasi nga, sabi ko na nga kanina sa unang bahagi, ang tao binubuo ng tatlong sangkap. Pisikal na katawan, espiritu at kaluluwa. Ngayon, para sa ikauunawa ng ating mga viewer dyan, umpisahan natin sa katawan pisikal. Itong katawang pisikal ang lumalarawan sa ating kabuuan bilang tao. Yun namang espiritu ang lumalarawan bilang buhay ng isang tao. Na kaya nga pag binawi ng ama yun, wala ka ng buhay. Ngayon, dumakot tayo sa kaluluwa. Yung kaluluwa ang kumakatawan sa puso't damdamin, isipan ng isang tao. Pangunawa, karamdaman, higit sa lahat, yung kanyang nararamdaman. Kaya nga ang tanong, pag namatay ba isang tao, makakausap pa? Di ba? Hindi na. Bakit? Yan lang ang katunayan na pati ang kanyang kaluluwa kasamang namatay. Dahil yung kanyang kaluluwa, yan ang lumalarawan o kumakatawan sa kanyang isipan, damdamin, pangunawa, pakiramdam, at kaluluwa, puso't kaluluwa. Kaya pag namatay ang tao, kasamang namamatayan. Kaya nga ang tao, pag namatay, wala lang pakinabang. Ang bumabalik sa ama, yung espiritu, at yun ang hindi namamatay. Sana maunawaan niya ng ating mga idol na hanggang sa ngayon ay nasa mga maling paniniwala pa rin. Kaya doon sa mga idol natin, ang mga kapwa natin sa mga paranormal expert, hindi ko naman inaano yung inyong kakayahan o inyong mga karunungan at estilo. Pero huwag sasama ang loob ng bawat isa sa inyo, naliligaw kayo sa maling paniniwala at pag-aakala.
Dahil nga, nananatili kayo doon sa paniniwala na may mga tao na pag namatay, lalo't hindi maganda pagkamatay, hindi matahimik yung kanyang kaluluwa. Humingi ng katarungan. Maging ang kanyang espiritu, naglalakbay daw. Kaya ang tanong mga idol, saan nyo nakuha yung ganyang idea? Di ba? Pagka yan ganyan ang inyong paniniwala at ang inyong pananalig, kalabang kayo ng Biblia. Oo. Dahil tinuturo ng Biblia yung tama. Binubuo ng 3 sangkap ang tao. Ang namamatay sa tao, yung kanyang katawang laman, itong ang physical, at yung kanyang kaluluwa. Sana, yan mapag-unawa ng iba natin mga idol. Kasi marami tayong mga napapanood na kapwa natin taga-paranormal na may maling akala at may maling paniniwala. Kaya mga idol, sa totoo lang, hindi ako naniniwala doon sa mga paranormal expert ko doon na kinakausap yung espiritu ng namatay o yung kaluluwa nung namatay. Sa totoo lang, ang kinakausap nyo, hindi yung espiritu ng namatay o yung kaluluwa nung namatay. Bakit? Ang tao nga, pag namatay, wala nang silbi. Sabi nga, wala na siyang alam sa silong ng araw na ginagalawan ng mga buhay, tulad natin. Ay sino yung kinakausap mo? Kung halimbawa ikaw isang paranormal, sino? Di ba? Ulitin ko yung nabanggit ko doon sa nakaraang video ko, ang diablo mabilis. Huwag kang papasilip ng butas, nakalagay din sa Bible yan. Dahil kapag nasilipan ka ng butas ng diablo, papasok yan. Ano nasisilip na butas ng diablo? Sa mga taong naniniwala na ang patay mo ni nagbabalik, kaluluwang ligaw, espiritong ligaw. Yan ang nasilip ng diablo. At yan ang binibigyan niya ng katuparan para sa ikapaniniwala ng mga taong naniniwala sa ganyang sistema. Diba? Kasi nga, sabi nga ng Diyos talaga sa Biblia yan nalalaman ng mga buhay na sila ay mamamatay. Dapat hindi na alam ng patay kung ano sila. Pagkatapos kakausapin mo. Kaya nga, labag sa Biblia nakikipag-usap ka sa mga patay Oo, dahil hindi naman yung patay ang kinakausap mo. Ano ang kinakausap mo? Masamang espiritu. Diba? Yun mga idol. Kaya talagang may kanya-kanya tayong paniniwala, pero sana nandun tayo sa tama, huwag doon sa mali. Gaya ng mga napapanood natin, tinatawagan yung espiritu nung namatay, kinakausap, tinatanong kung anong kinamatay at kung ano ang kahilingan. Mali. Sabi nga sa Biblia, hanggat may buhay ka pa, may pag-asa ka. Pero pag namatay ka na, wala ka ng pag-asa. Kaya nga sabi, hanggat may buhay ka, humingi ka na ng tawad kung ikaw may mga nagawang kasalanan, dahil kapag namatay ka na, hindi ka na makakahingi ng tawad. Maging ang mga kamag-anak mo, para ipanalangin ka, hindi na yon. Hindi natatanggapin ng Diyos yun. Bakit? Hindi mo naman alam yun pinapanalangin ka Sabi nga wala nang alam sa silong ng araw ang mga patay na ginagalawan ng mga buhay. Ngayon, papanalangin ka ng kamag-anak mo, alam pa ba yun? Ngayon, sabi, bakit daw sumasagot? Hindi na nga siya yun Lalang na yon ng masamang espiritu. Dahil nga sabi ko nga, ang diablo mabilis. Huwag kang papasilip ng butas, papasok yan. Diyan pumapasok ang diablo mga idol. Kaya sana, umalis na tayo sa mga ganyang maling paniniwala. Marami tayo napapanood niya, sa mga kapwa natin, mga
paranormal, expert pa naman kuno. Oo. Pagkatapos, yung mga taong lumalapit sa kanila para humingi ng tulong, kapwa nila napapaniwala doon sa maling sistema. Ngayon, pag hiniling nung nakausap nilang espiritu o kaluluwa, humiling ng dasal, or dasal sila. Humiling ng ganon ginagawa nila. Ngayon, ang tanong, sino na pagbibigyan nyo? Sino na pinaluluguran nyo? Ang Diyos? Hindi. Bakit? Hindi naman ang Diyos ang may kagustuhan ng ganon eh. Sabi nga, pag ang tao namatay, wala na siyang silbi. Ang alaala nga niya, lumipas na eh. At kung tutusin nga, yung mga namatay na yan eh, hindi na dapat inaalala. Kaya lang, talagang likas sa ating mga tao, yung tinatawag na sentimental value. Lalo't may mga nakaraan kayong maganda. Hindi mo makakalimutan yun. Kaya pag namatay ang isang tao, lalo't malapit sa iyo, hindi mo makakalimutan yung mga pangyayari sa buhay nyo. Ganon. At yun nga, mabilis ang diablo. Kaya nga yung mga espiritu, masamang espiritu, inaanyuhan yan yung itsura ng mga namatay. O, pag nagpakita sa'yo, yung, kaibigan mo nagpakita sa'yo, hindi na siya yun. At split seconds, mawawala sa harap mo yan. At hindi mo yan makakausap. Di ba? Kaya yun, mga idol, sana mawala na tayo dyan sa maling paniniwala. Sayang yung mga karunungan natin na hindi natin nagagamit sa tama. Di ba? Kaya ako mga idol, sa akin pag may nagtatanong at lumalapit tungkol sa mga ganyan, pinaprank ako. Wala tayong magagawa dyan, patay na yan eh. Oo. Pero bakit daw may mga paranormal na nakakausap nga, natatawag ng espiritu? Kapag kinuha ng Ama ang espiritu ng isang tao, hindi mo na pwedeng, kahit sino ka pa, hindi mo pwedeng kunin para kausapin. Hihigit ka pa ba sa Diyos? Papayagan ka ba ng Diyos na ipakausap sa iyo? Di ba? Malabo. Kaya yun, doon nga na sa pinupuntahan namin, hindi ko nababanggitin yung lugar eh. Meron daw doon isang malupit na albularyo eh. Kayang tawagin daw yung espiritu ng matay, yung espiritu ng namatay na pamilya para makausap. At nakakausap naman daw. Kaya nila pinaniniwalaan dahil angkop yung mga sinasabi ng espiritu na tinawag. Di ba? Ngayon ang tanong, angkop ba o hindi? Angkop. Bakit? Ang diablo, simula sa pagkapanganak sa'yo, kilala ka na ng diablo. Alam ang pagkatao mo hanggang sa ikaw ay mamatay. Kaya kapag inanyuhan ng diablo at kinasangkapan ng diablo, yung espiritu mo at kaluluwa mo bilang isang namatay, siyang kakasangkapan, gagamitan niya ng sarili niyang espiritu, may tatala lahat yung sinabi. Di ba? Kaya hindi nakakapagtaka yun kung bakit nasasabi yung buong katotohanan at yung habi o hilig nung namatay. Sabi ko nga sa'yo, maging ng diablo, simula sa pagkapanganak sa'yo, kilala ka. Kilala ka ng diablo. Kaya nga sabi ng Diyos eh, nung kausapin niya ang diablo, Satanas eh, sabi niya, nakita mo lingkod ko si Job? Sabi ng diablo, oo. Subukin mo pero huwag mong kukunin ang kanyang buhay. Di ba? Dahil kasi alam ng diablo si Job, talagang lingkod ng Diyos yun eh. At alam ng diablo ang pagkatao nun. Lahat tayong mga nilalang na nabubuhay pa, kilatis niyang diablo ang pagkatao mo. Buong kaisipan mo, buong ano mo.
Kaya pag inanyuhan niya yung larawan mo at yung kaanyuhan mo, makakausap nung tinatawag nilang faith healer o kung sino pa man yan, siya talaga yon. O ikaw talaga yung nakakausap nila. Kaya napapaniwala nga eh. Oh. Kaya nga doon sa pinupuntahan namin, oh, tinawag yung espiritu. Nung pumasok daw yung espiritu, doon sa sinasabi nilang sidekick, o yung pinapasukan, umikot yung paningin ng tao, kilala sila isa-isa. Kaya lalo sila napaniwala na yun nga, yung kanilang kamag-anak na namatay. O, pero ang hindi nila alam, kahit sino, pag inasangkapan ng dyablo, kasi nga, mula sa iyo hanggang sa mga kamag-anak mo, hanggang sa buong pamilya mo, kilatis ng dyablo. Kilala kayong lahat. Kaya, kapag may kinasangkapan siya, at may ginamit siyang espiritu niya para makausap nung faith healer o kung sino pa man, kilala niya kayong lahat. Kaya mapapaniwala talaga sa ayaw at sa hindi, di ba? Pero labag sa Diyos yun. Kapag binawi na ng Ama ang espiritu ng isang taong namatay, walang sino pa mang na pwedeng kumuha o pwedeng gumambala. Kaya yung mga espiritu nakakausap, mga kaluluwa di umano, lalang ng dyablo yun. Paano? Tayo naman nagkukwentuhan lang sa mga ganyang bagay dahil nga doon sa mga napapanood natin at mga nakikita natin sa mga pangyayari na di umano nakakausap nila yung mga taong namatay at humihingi di umano daw ng katarungan. Tandaan nyo mga idol, sino man sa mga kamag-anak nyo ang namatay, huwag nyo nang aalalahanin pa. Kung ano man ang kanyang kinamatay, pasaklap man, huwag nyo iisipin na hihingi siya ng katarungan o maghahanap ng kalooban ng Diyos yun eh. Ano mang uri ng pagkamatay ng isang tao, ang Diyos na may kaloob nun. Dahil hindi yun mamamatay kung hindi pa babawiin ng Diyos yung kanyang buhay. Kita mo nga, may mga pangyayari. Yung lang sa amin sa tinitirahan namin dati, 18 yung tama ng saksak eh. O palibasa hindi pa niya oras. Buhay hanggang ngayon. O, di ba? Sinaksak yun. O. Kaya yung mga namamatay sa aksidente o kung ano pa man, kalooban ng Diyos yun. Kasi kung hindi pa kalooban ng Diyos yun, hindi yung mamamatay. O, di ba? Kaya huwag niyo paniniwalaan na humihingi ng katarungan, kaluluwang ligaw, espiritong ligaw. Wala po niyan. Salungat yan. Ako, kahit kapwa ko kayo paranormal, magkaiba tayo ng paniniwala. O kasi, ang pinaniniwalaan ko, yung katotohanan. Kailanman, ang isang patay, hindi mo na pwedeng makausap. Patay na yan eh. Sabi nga, wala nang alam niya sa sinong ng araw na ginagalawan nating mga buhay. O sino yung kakausapin mo? Bilang isang paranormal ka. Mas marunong ka pa sa Diyos, tatawagin mo yung espiritu niya para makausap mo lang. Ang ibibigay sa yung espiritu ng dyablo. Ayan, mabilis yan, papasok yan. Oh. Kaya yan mga idol, huwag niyong paniniwalaan yung mga ganong sistema. Huwag. Malalabag niyo yung Biblia. Kaya yan, sa mga nagtatanong kung totoo daw ba na may mga kaluluwang ligaw, espiritong ligaw, hindi po totoo yun. Huwag niyong paniniwalaan yun. Dahil ang tao, pag namatay na, wala na. Ulitin ko, binubuo ng 3 sangkap ang tao. Katawang pisikal, espiritu, at kaluluwa. Ulitin ko naman, itong katawan nating laman, pisikal, yan ang namamatay. Yung kaluluwa, yan ang lumalarawan o kumakatawan sa ating puso't damdamin, kaisipan, pakiramdam, pangunawa, lahat na. Kasama yang namamatay ng katawang pisikal. Anong katunayan? Pag nakausap mo yung taong namatay at nagsalita siya kahit patay na, paniwalaan mo na yung kanyang kaluluwa ay buhay.
Di ba? Oh. Kaya nga ang tao pag namatay wala nang silbi. Hindi mo na nga makakausap eh. Di ba? Ang hindi namamatay sa tao yung kanyang espiritu. Bakit? Bumabalik yan sa Diyos. Ang Diyos may bigay niyan eh. Oh. Ganyan lang mga idol. Sana kahit papano meron kayong natutunan at nakuha ang idea tungkol sa ating pinag-uusapan sa mga bagay na yan. Okay no ha? Ito pong muli inyong lingkod. Si Boyet ay pasamantalang nagpapaalam sa ating mga tinatalakay. Ngayon, kung may mga katanungan kayo, mga idol, lagay nyo lang dyan sa comment section para masagot natin at mabigyan natin ng paliwanag. O paano, hanggang sa muli. Paalam!